Maging panalangin ko natin ito. Gusto nyo na maging effective, lalo tayo maging effective kay Lord? Maging hingin natin sa Espiritu Santo. Nasabihin natin na ng Holy Spirit, I want to be more effective. Sino rin kung gusto yung gagawin yung panalangin? You want to be more effective? More efficient? Doon sa to finish your given assignment. Ano sa lupa? Dapat talagang yung given assignment lang yung ating ginagawa. Na tayo itong maging effective tayo. Pagdating sa gawa ng Panginoon, dapat effective tayo. Amen? Sabihin natin, God o Holy Spirit, I do not want to waste time. Amen? Na tayo magsaya ito. Even our treasure and talent. Kaya natin ito aksayin sa pagsasalit. I do not want to do what you did not call me to do. Hindi mo na lang gawin kung ano yung hindi mo pinapagawa. Amen. Amen. I don't want to miss your timing. Kasi si Lord, alam nyo, hindi natin siya pwedeng pagdaan. Hindi dapat nauli. Dapat yung timing ni Lord, sabayan natin kung ano yung panahon ng Diyos. Kaya mo ba? I do not want to be distracted anymore. Alam nyo, sa mundo ito, ang daming distraction. Ang daming nagiging sagapan. Pero alam nyo, kapag ito prayer natin, ang sarap magpagamit sa Diyos. Amen po ba? I do not want to live in assumption, presumption, or personal opinion of the world. Amen. At sabihin natin, Holy Spirit, I want to do and execute only your instruction. Tapos, i-execute namin yung instruction ni Lord, God's plan, and His direction. Amen. Today and every day of my life, always give you the first motion, and I only second your motion. I always give you the permission to initiate first. Amen. Bigyan natin ng permission si Lord to initiate first. Hindi tayo yung pangunguna sa Panginoon, kundi siya yung mag-i-initiate para sa atin. Amen. Amen po ba? I always give you the permission to initiate first. I do not want to go ahead of you anymore. Kaya natin pag-answer. Please always lead me and take by your hand, bring me with you to whatever you are doing. Okay? I practice Psalms 37 verse 7. Ano yung sabi ng verse 37, Psalms 37 verse 7? Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him. Wow. Huwag mo tayo gumalaw dahil hindi tayo napapagahan ng Panginoon. Ganito ba? Sabi niyo sa Message Bible, quiet down before God, be prayerful before Him. Okay? Sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5 and 6, sabi niya, trust God from the bottom of your heart. Do not try to figure out everything on your own. Tayo tumingin katulad ng tingin ng mundo. Listen for God's voice in everything you do. Hello? Ulitin ito. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He is the one to keep you on track. Ito, personal challenge na ito, mga kapatid. Okay? Holy Spirit, today, I am hungrier than ever before. Lalo ako nanguhaw sa iyo ngayon. Amen? I want to be closer to you than ever before. I want to deepen my intimate fellowship, communion, friendship, and walk with you more than ever before. I want to be more sensitive to your prompting, inner witness, to hear your voice, and quick to follow your
leading. I love your presence more than ever before. Dapat nagsasabihin talaga natin si Lord. Amen. I need your fresh in feeling moment by moment. I need your fresh anointing every second of my life. I want to love you more and more. Gusto niyo meron? Gusto mo panalangin yun? Kasi pag yun ang panalangin natin, hindi tayo. Tapos sa puso dapat natin. Amen po ba? Amen, yung ating title ngayon is How to Put God First. Alam naman natin, Matthew 6:33 na. So si Jesus po ay nangako sa atin na lahat ng kailangan natin, He will be met. Okay? Gusto niya magtagpuin natin. Okay? Kaya lang, ano yung gagawin natin? Just seek first His kingdom. Amen? And His righteousness. Okay? So how do we put God first every single day of our lives? Para natin ilalagay ang Diyos tuwing umaga. Sabi nga natin kanina, ayaw na natin na pangunahan ng Diyos. Gusto natin, sundin na lang natin kung ano pinagagawa natin. Kahit saan tayo pumunta, dapat siya yung laging nangunguna. Pero paano? Okay, dapat araw-araw, first thing after you wake up. Anong oras kayo nag-iisip? Anong oras nag-iisip? First thing you wake up. Pag-gising nyo ng umaga, anong ginagawa nyo? Alam niyo po, kaya nahihirapan tayo yung gustong idagdag ng Diyos. Kasi kung tatanungin natin si Lord, gusto niya ibigay lahat ng kailangan mo. You always want to meet every single needs. Ang bawat isa. Kaya lang mga kapatid, yung part natin, hindi natin ginagawa. Dapat seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. So makita natin ang Panginoong Jesus sa Mark 1:35, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Sino rito, pag-gising sa umaga, si Lord na kagad ang kausap. Ako po, 3:30, gising na ako. Pero ayaw ko namang istorbo. Nag-pray na ako in tongues. Nag-uusap na kami ng Espiritu Santo. Pagdating alas 4, routine ko yun. Pagdating alas 4, kukunin ko na yung gitara, kakanta na ako kay Lord. Mag-worship na ako kay Lord. Sabi ko ba sa inyo, nung nagturo ako doon, kung kinakailangan sayawan mo si Lord, sayawan mo siya. Hello? Amen. Makita nyo, walang problema na hindi mo solusyonan eh. Walang problema na tatalo sa iyo kapag laging nangunguna. Kaya tignan si Jesus. Yung kanyang ministry, 3.5 years, laging tagumpay. Makita nyo, ang demonyo sa kanya, wala. Amen. Lumuluhod ang mga demonyo kay Jesus. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng naniniwala, tumanggap sa Panginoon. Lalaki ang mga tanda. Kaya lang, nangyayari ba? Lumalaki ba yung mga tanda ng mga nagsisampalataya? Simpleng pananampalataya, dapat. Number 1, lalaki ang mga tanda nito sa mga sasampalataya. Pinakamadali. Kaya nauna, pinakamadali. Ano yung pinaka-kaunahan? Magpapalaya sila ng demonyo sa aking pangalan.
Pero bakit hindi napapalaya sa demonyo? Ano ba yung mga demonyo? Ha? Alam niyo yung mga espiritu, galit spirit, demonyo yan. Kaya kapag nakarinig ka lang, galit na galit ka, demonyo yun. Hello? Tambo, inggit, hinanakit. Lahat na, mga espiritu yan. Demonic yan. Bakit hindi napapalayas? Simpleng mananampalataya. Yung sinabi dito, ang sasampalataya, mabutismuhan, maliligtas. Lalaki ng mga tandang ito sa magsisampalataya. Pero bakit hindi nangyayari? Yung sabi ni Frank kanina, tinan nyo, testimony. Ano yung testimony? Nung gagawa ng balitahan, nag-hospital yung sa kapatid. Pray agad. Diyan yung sa pananalangin. Pinapagalaw natin ang Diyos. Alam naman natin na kapag ang Diyos ang bumalaw, pagod po. Yung miracle, yung ginagawa natin. Tayo, mga kapatid na nananalangin. Kaya 3% ng Diyos sa Pilipinas dahil maraming nananalangin para sa Pilipinas. Hello. Kako nga, naalala ko si Abraham. Gusto ginawin ng Diyos ang sulong ng Lord dahil napakatindi na. Mas matindi nung panahon. Alam niyo, nangyayari sa panahon natin ngayon. Ano ba ang Sodom at Gomorra? Sino nakakalam? Ano yung meron sa Sodom at Gomorra? Publicly, ginagawa. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nagsesex. Nagtaran niya. Yun ang Sodom at Gomorra. Hello? Amen po ba? Kaya nga nang nakakita ng pogi. Agent. Pogi ng agent. Nakakita ng pogi. Okay, tingnan nyo. Gusto pagbagin yung kinalaronan tinanong nilo. Yung agent, ilan yung agent na dumalaw kayo. Winarnigan sila. Hello? Pero nakakita ng mga tao. Nagnasa sila. Okay. Pero alam ito, kapag sa iyo, kapag may nananalangin, amen po ba? Amen. Sabi ni Abraham, Lord, kung meron ba si Kwenta na righteous, ang hinahanap, alam niyo kung hinahanap ni Lord sa isang lugar? Righteous people. Amen. Lahat kita, alam naman natin na tayo ay righteous in the sight of God because of what the Lord has done for us. Hindi righteous tayo sa harapan ng Diyos. Amen yung hinahanap. Sabi ni Lord, hindi. Meron. Kaya alam ni Abraham, wala. Lord, kung 40, hindi. Hindi ko gunawin. Basta meron. Parang Lord, 30. Nagpipag-bagay. Parang hindi ko gunawin. Basta meron. Lord, 10. Isip niya, walang 10. Pero sabi niya, hindi ko gunawin. Basta may 10. Kaya lang, siguro medyo nahiya na si Abraham. Kaya huminto na. Kung sabihin niya, Lord, hindi kong 3 o 2. Baka sabihin niya, hindi, basta meron. Hello, kaya huminto sa 10. Alam niyo, huminto na nito. Pero bago nagpaulan si Lord ng Granzo, ako huminto. Pinalis mo na niya yung pamilya nito. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi ko siya pinunod. Kaya kailangan nga, mga kapatid, early in the morning, dapat mo, gigising tayo para makipag-usap kay Lord. Amen. Ipanalangin, yung dapat ipanalangin. Tapos, kausapin si Lord Papal, kinakausap si Lord through Bible study. Pag-aralan talaga ang Biblia. Amen? Okay. So, dapat gamitin natin yung first part of our day to pursue God. Amen? Gamitin natin yung first part of our day to
to learn more about God. Amen. From His Word. Kasi nakikilala lang natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? To ask Him through prayer whatever we need. Diba, doon naman natin na sasabi yung kailangan natin. Tama po ba? Kaya nga, spend our time first part our day para kay Lord. Amen? Kasi muna, kung nahihirapan tayo, 15 minutes, sino rin nakakatagal ng 15 minutes para na namin. Ako. Kaya nga yung 15 minutes, pwede na magsimula. Prayer and Bible study. At kapag ginawa natin yun, simulan natin, magkakaroon talaga ng pagbabago sa atin. Ito ito na talagang araw-araw na nalalakita sa mga. Hello? Amen? Tapos, nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano ito? Ibibigay ko natin yung first part ng unang araw natin. First day of the week. Ano yung unang araw ng isang linggo? What is the first day of the week? Tawag sa Old Testament, Sabbath. Pero sa New Testament, ang first day of the week is Sunday. Iuupo natin yung first day of the week sa Diyos. Pinidikit natin ito para kay Lord lang ito. Sabi ko, hindi naman buong araw eh. Amen? Oras lang din naman eh. Pero alam nyo, inaaraw pa natin yung bisa. Ako, nag-iisip ako nag-iisip ko yun. Mga gano'n na hindi ibigay mo na, ano na yung expand? Sige, hindi ka kaya. Tama? Parang gano'n yung kaisipan kung mga hindi nagiging priority, hindi laging una, yung pagsamba kayo. Mga kapatid, huwag natin ipampalit yung pagsamba natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Psalms 8, verse 13-14, sabi niya, NLT version. Sabi niya, keep the Sabbath day holy. Take two po keep the Sabbath day, and that is Sunday, holy. Kasi ginagawa, kaya nga yung word, ang Sunday na ito, di ba, holiday. Pag sinabing holiday, ay nasa mo yan. Amen. Subukan yung pumunta kayo sa board. Pero huwag na. Puno. Board. Amen. Kasi holiday, pag sinabing holiday, walang pasok. Pero dapat sa mga Kristiyano, it is holy. Pag sinabing holy, araw ni Lord yan, banal na araw, ialay lang para sa kanya lang yan. Okay po ba? Holiday. Amen. So, ialay natin yung Sabbath day as holy. Don't pursue your own interest on that day and don't follow your own desires or talk idly. Verse 4. Then the Lord will be your delight. I will give you great honor and satisfy you with the inheritance I promised to your ancestor Jacob. I, the Lord, have spoken. Yan yung kapag naging priority natin yung Sunday. Anong pangalan din dito? I will give you great honor. Amen. And satisfy you with the inheritance I promised to your ancestor Jacob. Wala na nasa mo talaga yung mga silon. May mga pamana sa iyo. Amen.
Kung dito nakakatanggap na ng pamana. Hindi pamana ng magulang, pamana talaga nito. Amen. Kung sabi nga natin nakaragaling ko, dapat sabi ko, Lord, pag nakakita kasi, expansion talaga tayo. Pag nakakita na ng puno na yan, may mag-o-open. Sa kaliwa. Sa libra. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Okay. Kaya nga, kapag ito na ginawa natin, gagawin na Diyos yung pinagpati. He will leave our inheritance na pinagagawa niya. Okay? Kaya nga, Sunday, ibigay na natin kay Lord. Hindi na natin tutunin para sa sarili natin, mga kapatid. Amen? Bigyan na natin kay Lord. Get up and get to church so you can worship and fellowship with other believers. Hindi naman talaga ako ngayon. Alam niyo, ako mo na sa inyo. Kaya nga ako lang ako eh. Sabi ko, for Sunday. For Sunday, di ba? Lagi ko na, alam niyo yung for Sunday science eh. Kaya, sabi, makipag-fellowship. Sabi ka mo na makita ka. Kasi nalulungkot ako kapag di nakita yung Sunday. Oo, ganun yung nararamdaman nyo. Kaya, din yun. Kapag nagkita-kita tayo, pag nakita kita, tinutulsa kita natin. Amen? Pero kung gusto mo makagustahin, kaya lang sa paraan kung paano kung gagawin. Amen? Amen po ba? Sila ito, sabihin na makita mo ito kapatid. Masarap mas makiramdam. Yung kayo nangyakapan, kayo ganyan yung gusto na kasi yun. Kung gano'n pa, tapos yung pandemic eh, dapat talagang shake yan. Kaya hang. Ganyan yung sabik eh. Alam niyo si Lord, sabik sa atin eh, hindi mo na alam sa inyo kung nararamdaman niyo si Lord. Yung parang yan, lagi kang niyayakap ng Panginoon. Amen? Okay. Giving God the first part of the first day of the week, every week, sanctifies the rest of your week. Amen. Amen. Sinasanctify ni Lord yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado na. Amen. And make the whole week work out better. Amen. Amen. Di alam kung gagawin mo, talagang ang sarap magtrabaho. Diba? You enjoy advanced provision for the week. Kayo, may mga provision kayo. Kaya lang ako every time na maglalabas ako, ayos ng Huwebes, lumabas kami. May inaya ako. Kaya yung smell ko, kaya lang wala. Hindi yung purpose ko yun, bakit na gusto ko yung Sabado, kahapon pala, lumabas ulit kami. Sarap, enjoy talaga kasi bakit? May provision niya sa Lord eh. Amen. Meron pa akong nakita. Sabi ko, kung saan kaya pupunta yung kapat na ito. Naglalakad. Kung dumaan kami ng bypass, merienda kami. May doon pa punta. Sabi ko, ay kumakain nyo. Kumuha kayo yan. Sige, kumuha kayo. Masok na ito sila. Amen. Kasi yun yung katuwa ako din. Bakit? Kasi nga, kapag inuna mo si Lord, yung buong araw na yun, ay buong linggo na yun, may provision na si Lord. Ano yung purpose ni Lord sa provision? Anong purpose ni Lord sa provision? Ito, mga kapatid, para ikaw ay manglibre. Sino na subukan na makita mo yung kapatid mo, hilibre mo? Ay. Hello? Amen.
Natutuwa ba kayo kapag meron kayo nililibre? O natutuwa kayo kapag kayo nililibre? Hindi masama. Hindi masama kasi nga, walang nanlilibre, kung walang nililibre naman. Paano ba naman malibre kung walang nililibre naman? Pero hindi dapat lagi na ikaw yung nililibre. Dapat isang araw, manlibre ka din. Tama po ba? Minsan magkayaan ka tayo, kakumain. Hindi, may mga plano ako. Sabi ko, lalo na yung mga ginagamit ni Lord. Paplano ako, sabi ko, isang araw ilalabas si Lord. That's pleasure. Bakit? Mag-enjoy naman tayo para kay Lord naman na ito eh. Kaya lang, sabi ko, unahin mo naman si Lord. Amen. Kasi pag inuna mo talaga si Lord, yung provision, hindi problema yun. Advance nga kung magbigay si Lord. Tama. Psalm 31 verse 19, take away the message Bible. Psalm 31 verse 19 sabi niya, what a stock. Alam mo yung stock? Hindi stock na S-T-O-C-T. Stock. What a stock of blessing you have piled up. Yung blessing, naka-stock, naka-pile. Nakasalansan. Anong gagawin mo sa blessing ni Lord? At ano yung ginagawa nung naka-stock na blessing na nakasalansan? Para ba sa'yo, sa buong isang linggo, ano yung ginagawa? Ito, for those, what stock of blessing, you, sino you? Si Lord. Si Lord, Panginoon, si Lord ang nagsasalansan ng mga blessing. Amen. For those who worship you. Kaya kapag nag-worship ka na kayo, araw-araw ginagawa, nag-worship ka kayo, mga kapatid, si Lord naglalagay, nagsasalansan ng mga blessing. For you, sabi niya. Amen po ba? Sino sa mga sumasamba sa Kanya? At ito, pinyo, ready! Nakahanda! And waiting! Sino yung naghihintay? Mga kapatid, yung blessing, hindi ikaw yung naghihintay sa blessing. Yung blessing naghihintay sa iyo. Nakapile up na nga eh. Si Lord na yung naghanda nito eh. Ready and waiting for all who run to you to stay on a God word. Ako, itong verse na ito, talagang mga kapatid, pag mo na ito, nararanasan mo na ito. Amen. Ilan yun? Nung weakness na ito, nagbukas na naman ako sa kakap. Gusto ko lahat ng bangon ko, meron ako. Amen. Amen po ba? Bakit? Ibig ko may tatawag, Pastor. Pwede ko pa kukunin yung bank account mo. Malay niyo, saan? Pagkamalay ka, dahil na. Nakista ka talagang naghihintay yung blessing. Hindi talaga pagpapala niyo. Amen po ba? Amen. Gusto mo yan? Lahat ng bangko meron ka account. Amen. Kaya magbukas na kayo ng account. Basta nag-worship ka araw-araw kayo. Amen. Siya yung lagi una sa iyo. Okay? Amen po ba? So how to put God first? Ano yung una? Early in the morning, ialay mo yung unang oras, unang pag-gising ng umaga. Pangalawa, Sunday. Yung unang araw ng isang linggo, ialay mo para kay Lord God. Amen? Pangatlo, give your tithes. That's what the way we honor God. Kaya nga meron akong naman dito bakit na sa tithes na napunta. Ito, tinan nyo. Na isa ito, dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Okay? Yung pagka-tithes. Anong ginagawa ng tithes? Kapatid,
Ang tithes, it provides God's house. Yung pangangailangan ng church. At sinasabi natin, I trust Him. Hindi yung sinasabi ng tithes, pag binigay mo yung tithes, I trust Him. Pagtitiwala yun. Or, ang tithes, it creates margin in our lives for God to fill. Ito yung margin sa buhay natin para sa Lord magtulong. Diba, ano sabi ng malakad? Pupunuan ng Diyos lahat ng pangailangan. Amen po ba? Amen. Bubuksan ko yung ang tithes, it reminds us that we are not the source. Nire-remind tayo na si Lord ang source. Amen. Hindi galing sa atin lahat ng meron tayo. Ano ba? Ang tithes, it connects our money to the kingdom purpose. Wala dyan kaya ang gusto mo maging tithes. Ikinukulay natin yung pera natin sa layunin ng area ng Diyos. Amen. Ano ba? It gives our job eternal significance. Yung mga nagtatrabaho, hello, pag nagtatides ka, merong eternal significance yan. Kaya nagtatides. Amen po ba? Ang tithes, it transforms our money into a seed. Nagtatransform. Amen. And it breaks greediness. Hello? Yung kaya kasi, binibigay mo, it breaks greediness and self-reliance of our heart. Okay? So, ano ginagawa ng tithes? It lets everything else in our lives know that God is first. Pag nagtatithes tayo, nauna si Lord. Amen. Mga kapatid, huwag natin ito mamisinterpret that tithing is not an act of generosity. Hindi po. It is an act of obedience. Hindi ibig sabihin na nag-tithes ka, may generosity yun. Mapagbigay ka. No. It is our obedience. Amen? Amen. For we are indebted to God because of His radical generosity towards us. And the least that we can do is be obedient with that which He has so freely trusted to us with. Amen. Pagsunod lang doon sa pinagkatiwala sa atin. Kaya kung sinabi, ibigay mo yung tithes mo, huwag ka na magkalawang isip. Amen po ba? Malinaw po ba yan? So, give up ang tithes. Okay? Siya yung una, okay, tithing put God first in our finances. Mga pati, na reason, ang apat na daan ng how to put God first. Okay? Pananalangin. Sa pananalangin, dapat nagpapasalamat tayo. Amen po ba? Sino ito nagpapasalamat dahil mag-isip mo ng umaga, malakas ka, wala isang karamdaman, humingi na. Dapat nagpasalamat ka kay Lord. Amen. Amen po ba? Pangalawa, syempre, pinupunin mo siya. Amen? At yung pangatlo, saan ka lang hihingi ng kailangan mo? O, hingi mo na ng kailangan. Yun ang nanguna. Saka ka sumamba, saka ka namupunin. Amen? Huwag natin balik tayo, mga kagad-agad, hingi yung ating pinag-pray. Psalm 100 verse 4, sabi niya dito, yung King James, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. Okay? Kaya na kapag nagsimula ka na manalangin sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya, at sinasabi mo sa Kanya na ikaw ay grateful for what He has done every day for you. Amen. Grateful ka kay Lord, araw-araw. Amen. And when you proceed
by praising Him, you are honoring Him for who He is in your life. Ino-honor mo siya kapag ikaw nagpupuri. Sinasabi mo na, Lord, lahat ng ginagawa mo, lahat ng kabutihan mo, kaya ako ginagawa ito. Amen? So, kapag ginawa natin ito, both yung thanking and praising, okay? Bago ka mag-ask ng anumang bagay, ito po yung big way to honor Him and seek Him first. At ito nakakatulong po sa atin para po makapasok tayo into a deep prayer. Huwag natin balik-balik na yung sequence. Enter into His gates, thanksgiving. Enter into His courts, with praise. And thank Him. Amen. Amen ba? Okay. So, ang panalangin na ito, ang nakakahipo po sa puso natin at ganoon din sa puso ng Diyos. Amen. Amen. Amen ba? O po, kung magkakaya niyo, nagpapasalamat kayo, nararamdaman niyo yung puso niyo. Amen. Ito ba? At syempre, pag natutuwa yung puso mo, natutuwa rin ang Diyos. Amen. Panglima, aligning your priorities with God's priorities. Amen? Kapag siya, lumalakad kasama tayo, yung decision mo, every decision na gagawin mo, sabihin mo, Lord, pangunahan mo. Hindi ako gagalaw, hindi ako iilos, hindi ko sila. Gagalaw lang ng Panginoon, kung saan mo ang gagawin. Kasama. Kaya katanong ko lagi, sa araw-araw mo ginagawa nyo, kasama ba si Lord? Tuwag-tuwa ba si Lord? Si Tuwid, ha? Kakasama nyo si Lord. Amen? Ephesians 5:18 sabi niya, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Kapag araw-araw, kasama natin si Lord. Hindi ka magmag. Napakatalino mo. Kami po kasi kasama mo si Lord. Tingnan mo yung estudyante. Mga kapatid, hello. Amen. Pag gising mo ng umaga, pag papasok ka, humingi sa kagad yung pagsama mo yun. Para kapag may exam, may bubulong sa'yo. Yung i-review mo, ibubulong ni Lord. Pag nakalimutan mo, ibubulong ni Lord yun. Sino nakakaranas na gano'n? Ganun tayo. Lagi tayo umasa sa Panginoon. Ganun mo ba? Pag-review ka. Kaya pag di ka nag-review, iniasa mo lahat kayo, Lord. Kaya anong ibubulong ni Lord na ipapaalala niya sa'yo? Amen. Ang Panginoon ng Holy Spirit ang nagpapaalala. Sinabi yung nagpapaalala, kung di mo maalala, ipapaalala niya. Tama? Tama po ba? Okay. Ako, marami akong managanon. Marami akong karanasan. Kaya mamaya, pag-agong sa akin sa dyan, isang-ising sa akin ba? Lagi ko na. Kahapon, tapos ngayon, andun kasi sa isang lapot ko. Okay? Make the most every opportunity in these evil days. Sa panahon ito, panahon mapanganib, sabi nito, make the most every opportunity. Ano yung opportunity nito? Don't act, sabi niya, thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Unawain natin kung ano yung gusto ipagawa ng Panginoon. Amin po ba? Kung gusto natin. Okay? Panganin, every moment, train yourself to obey God's command. Isaiah 10 verse 21, sabi niya, your own ears will hear Him. Right behind you, a voice will say, this is the way,
This is the way you should go. Whether to the right or to the left. Amen. Pag sinabi ni Lord, huwag kang tumuloy. Huwag kang tumuloy. Mapapahamak ka. Amen. Pag sinabi naman ni Lord, tumuloy ka. Si David naalala ko. Di ba galing sila ng giyera, labanan? Nanalo naman sila. Kasama yung kanyang mga general. Kaya lang, pag uwi nila, wala yung mga pamilya. Hello? Tinamay. Stage. Tapos, siyempre, nagalit yung mga, nagalit yung mga general. Gusto siyang pagpaputuhin. Pero alam niya, sabi ni Lord, sabi ni David, nag-require kay Lord, sabi, Lord, hahamulin ba namin? Hindi siya basta gagalaw na walang pag-require kay Lord. Sabi niya, Lord, hahamulin ba namin? Sige, hamulin niyo, pakabutan niyo. Amen. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, mag-require tayo. Every time na may big decision, mag-require tayo, Lord, gagawin ko ba ito? Amen po ba? Pag sinabi ni Lord, gawin mo. Pero pag hindi, amin po ba? Para sa ito, hindi pa tuloy-tuloy yung expansion natin. Kasi na meron pang tatay yung tulog ka. Amen po ba? Pero dapat maging wise, maging well kayo. Amen? Proverbs chapter 3 verse 26 sabi niya, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Huwag tayo mag-figure out sa sarili natin. Hayaan natin yung si Lord. Pagkatiwala natin sa Kanya lahat. Amen? Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, listen to God's voice. He's the one who will keep you on track. Alam niyo, si Lord, dadalhin niya sa tama talaga yun. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya ako kinig sa tinig ng Panginoon. Okay? Si Lord ang tutulong sa atin para kung masunod natin siya moment by moment. Kung nakikinig tayo sa Panginoon. Amen. Siya po yung ating mentor. Kaya nga nung sabi ko, maghanap tayo ng mentor kung may problema ka, huwag mong saluhin. Alam mo yung mga pagka kinikinig yung problema, hindi mo ito i-voice out. Dapat meron kang mentor na buka mag-voice out. Ilabas mo lang yun. Amen po ba? Dapat meron si Lord yung mentoring niya, tsaka yung guidance niya. Magkakaroon tayo ng makaiba. Amen? Amen po ba? And lastly, na paano natin unahin si Lord, mga kapatid, ito isang napaka-powerful siya. Fasting and prayer. Sino na yung nagpa-fasting? Taas nga kamay? Hirap pa. Sino nagpa-fasting? Ako, fasting na naman ako. Every Sunday, fasting ako. Okay? Kagabi nga, yung pagkain namin ng bibili na, hindi na ako kumain. Okay? Tubig lang na mainit. Kaya, pero kanina, nararamdaman ko, yung asin ko, tumataas. Kaya lang, sabi ko, Lord, sumisigaw. Sumisigaw yung asin ko, lumalabas. Nawala. Amen. Pag nagpapasting tayo, mga kapatid, lahat ng toxin na nasa loob natin, release. Yan po ba? Kaya ako, pag gano'n na sa tanghali, hindi ako nagtatapos na sasakit yung tiyan ko. Parang normal na sa akin kung yung sasakit yung tiyan ko. Yung sasakit ba na may lalabas, alam mo yung nilalabas ko? Napakaitim. Every time na ako'y talaga na magbabawas, kasi nag-fasting ako, yung toxin, ipinasok ko sa akin ng katawan, lumabas. Hello? Amen po ba?
Ito yung nagagawa ng fasting. Kaya lang, samahan natin ng prayer. Amen? Matthew chapter 6 verse 17 sabi niya ito in 18. But when you fast, comb your hair and wash your face, then no one will notice that you are fasting. Hindi ko sa sinasabi ko to para itong malaking na ako yung fasting. Amen? Sabi ko, kung may paalam ito, na yung may nagpapasting. Except your Father who also know what you do in private. Alam niyo, yung fasting in prayer, kapatid, ikaw at sila. Lalo na kung matindi yung healing. Ito isang testimony ko talaga. Magkalayo kami ni Israel. Noong panahon na yun, na siya po ay nagkaroon ng gamolen. Sa kanyang bless. Sa gamolen, nagpupog. Nag-check up siya. 32-10 pa lang yung cellphone ng araw. Kaya wala pang all pa lang. At sila may rolling. Ayun sila, rolling. So, pa-check up siya, may nakita. Gamolen. Sabi ko, magkasundo tayo, pray tayo. Alam niyo po, pray kami dalawa, magkasundo kami, na sabi niya, may susunod na mag-check up, at yung final, kapag ito ay nakita, itutuloy yung pag-gamit sa kanya, pag-opera. So, kasundo kami, Lord, wala sa susunod na check-up niya, wala nang makikita ng bukod. Alam niyo po, 1 week po yun, nahintay niya. Alam niyo ginagawa ko araw-araw. Fasting ako, sa kwarto ko, dadama. Pray. Araw-araw yun, di pumaga, talaga, saka paggabi. Dadama talaga ako sa sakit. Si Beto talaga. Dadama talaga ako. Fasting ako. Alam niyo, nung siya na po ay pumunta para yung biopsy, kumuha kasi ng dama. Alam niyo kung nakita? Gamumula lang. Yung nakapa. Sabi niya, hindi na kailangan ng operasyon. Amen. Hello? Amen. Ang tindi ng prayer, fasting and prayer, mga kapatid, pag-muna talagang kailangan. Amen. So, meron pa kayong mga kailangan talaga na masolusyonan ng problema? Amen. Kagano sa mga relasyon, anak, sa magulang. Amen. Ako nga narinig ko kasi mga testimony ng mga kabataan, yung mga broken families. Hello. Kapag dito po, ilagay natin mag-prayer, fasting tayo. Lahat ng mga broken families, ayusin ito nyo. Kaya po sama-sama tayo mga kapatid. Kaya ngayon doon mga kapatid, huwag mo natin katamaran dito. Hello? Dapat lalo na yung check na talaga tayo dahil sa sumasakit ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang fasting po, mga kapatid, ibig sabihin ng fasting, nagkaroon tayo na ginagawa natin to abstain from something on your food in order that you may pray and seek God without being distracted. Walang pagkain talaga. Okay? Ang fasting po, it dethrones your flesh and enthrones the Lord Jesus Christ in your life. Umalis tayo sa laman at nakakapasok tayo doon sa trono ng Diyos. Nakakalapit tayo sa trono ng Diyos sa pamagitan ng prayer and fasting. Amen? Amen. Ang sarap lumapit kayo na. And fasting and praying is the number one to get spiritual stubborn and dryness off. Ano yun po? Yung stubborn, alam niyo yung stubborn, yung pagiging manhid, o kaya yung pagiging tuliro.
Amen. Tsaka yung nagiging, pag ikaw, nararamdaman mong dryness, yung dryness na, dry ka na, my Lord, prayer fasting. Amen. Amen po ba? Sige ka nararamdaman ng dryness. Ha? Yung parang napipilitan ka talaga pumunta rito yung Sunday. Dryness yun. Ay sa araw, pag tinatawanan mo na, subukan mong isa lang na hindi alaran. Susunod-sunod na yan. Hello? Amen? Amen po ba? Lalo na, mga kapatid, kung nagkaroon kasi ng problema natin, problema ng pamilya. Tama po ba? Amen. Hindi mo kasi hindi nagkakasundo, hindi na, walang pagkakaisa. Hindi mo na kaya lang, kung dinala natin sa prayer fasting, ang Diyos, gagawa ng solusyon. Amen. Amen po ba? Amen. Sino rito gusto niya, kung pamilya niya, kasama niya sa fast, kasama niya nagdilig sa pamilya. Amen. Dahil na sa prayer fasting. Amen po ba? Amen. Iba natin ito. Mula nung tayo nagsimula, hindi pa natin nagagawa ng prayer fasting. Ganito tayo ginawa ng prayer fasting, laman. O sino nang nakasama sa prayer fasting? Nung araw, 5 days. Ngayon, 3 days na lang eh. Hindi mo talaga mararamdaman. Yung flesh, wala. Yung buto, walang buto. Ako, pinakamatindi ko ako, ilang taon yun, na puro 5 days. Walang pagkain papasok. Kaya ako, nasanay na ako. Kasi wala nang mag-full-time ako, full-time pastor. Yung every Sunday ko, hindi ako nagpatay ng alagaan. At kapag may matinding problema, nagpapasto talaga at sumasagot ang Diyos. Hello? Kaya mga kapatid, itong mga paraan na ito, kung paano natin unahin si Lord, gawin natin. Amen? Ano yung una? Balikan ka natin. Ano yung una? First thing in the morning, pag-gising mo ng umaga, si Lord na. Amen. First day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Si Lord muna. Amen. About finances, ano yung first thing na dapat natin gawin? Give your tithes. Ano pa? Ilagay natin yung priority natin sa priority ng Diyos. Amen? Ano pa? Sa pananalangin mo, una mong gawin, pasalamatan mo si Lord, papurihan mo siya, saka ka lang hihingi ng kailangan mo. Amen? Ano pa? Paglima. Ayun, yung aligning na, i-align natin yung priorities natin. Pang-anim, ano yung pang-anim? Moment by moment, i-train natin yung ating sarili na sundin yung utos ng Panginoon. At yung pang-pito, fasting and prayer. Kapag ito, ginawa natin mga kapatid, ikaw yung pinakamatindi. Amen mo ba? Hindi mas matindi ang problema, kundi mas matindi ka sa problema. Try it. Kaya sabi ko, pinakasimpleng buhay Kristiyano. Hindi mo madugo ang buhay Kristiyano. Pinakasimpleng pamumuhay. Bakit? Hindi mo problema sa pangangailangan ko. Bakit? Pag inuna mo sa kanya, Matthew 16:3. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong wala sa all? Sige, isipin nyo, anong wala sa all? Pag merong isang wala doon, hindi all. Kaya lang, anong ginagawa ni Lord sa all, yung all you need, anong ginagawa ni Lord? Anong ginagawa ni Lord? He added. Pag sinabing added, hindi mo pinaghihirapan, hindi mo pinagtatrabahuan. Idadagdag ni Lord. Kailan idadagdag ka pa?
inuna mo ang kanyang kaharian, ang kanyang kapuliran. Dapat palaminin natin yung Matthew 6:33 natin. Minsan masyadong mababaw yung Matthew 6:33 natin, mga kapatid. Kapag may uy, si Lord muna. Dapat ganun tayo mag-desisyon. Hello? Amen. Kahit kastusan pa yan eh. Ako, ito yung testing sa lahat ko. Kahit ito, kastusan niya. Lalo na nakalimutan tayo. Libo yung kastusan. Yes, Lord, kahit wala mong lisip na pera. Amen. Kasi ang Diyos magpaprovide. Kasi kingdom na yung pupuntahan mo eh. God will add it. My needs. Nasubukan niyo may gano'n? Ha? Nasubukan niyo na. Bakit mag-iira sa susukan, ibig sabihin, hindi pa talaga buhay sa inyo ang Diyos system. And then, buhay natin yun. Tayo natin lumayo.